Hallelujah. Sa umagang ito ay hindi ko napaabalahin. Samahan niyo ko sa pagbasa, hallelujah, ng mga talata. At dalawang verses lang naman ito na ating babasahin. Ngunit magkaibang chapter, o magkaibang book, magkaibang chapter. Dito po sa Matthew chapter 13, verse 44. At sa pangalawang chapter nating babasahin, ay pangalawang book, ay sa book of 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Na mamatay-matay yung mic. Okay. Okay, babasahin ko sa Matthew chapter 13, verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And his joy, he went and sold all he had and bought that field. 2 Corinthians chapter 4, verse 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Let us say amen to the words of God. Amen. Tayo po ay malayang makakaupo sa magang ito. Hallelujah. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at minsan pa nakatayo sa iyong harapan upang makapaglingkod sa paraan ng pagbabahagi ng kanyang mga salita. At itong ating pag-uusapan ay isang inspiration. At bago pa mangaral ang ating mahal na pastor, nung last Sunday, about God's carrying presence or carrying God's presence, ay binulay-bulay ko na ang talatang ito about this 2 Corinthians chapter 4, verse 7. At after na mangaral nating mahal na pastor, sabi ko, this is also a confirmation or susog doon sa unang pinangaral niya. Siguro yung mga malalalim sa mga salita ng Diyos ay alam niyo na ang magiging drive ng aking share sa umagang ito. Habang nag-a-adjust ang ating okay. So sa Matthew chapter 13 verse 44, kung titingnan natin, uulitin ko lamang sa pagdidiin, sabi dito ng ating Panginoon, it is Jesus is speaking, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And in his joy, he went and sold all he had and bought that field. And the question is, anong klaseng treasure kaya ito na kanyang nakita? Ang ating Panginoon ay mahilig, sabihin natin sa book of Matthew chapter 13, palagi siyang nagkukwento ng mga parables. In fact, how many parables ang kanyang kinuwento sa mga nakikinig at sa mga disciples? Sinong nakakaalam? I should say na merong 7 parables. Well, alam niyo naman ang parabola, isang kwento na hindi naman ito directed na tinutukoy, ngunit sa behind ng story na kanyang kinukwento ay merong meaning. Siguro na uunawaan ninyo, no? Matalinghaga ang mga pananalita ng ating Panginoon. Una is the parable of sower. Makikita nyo to sa Matthew chapter 13, verses 1 hanggang 9. Pangalawa, the parable of the weeds. Makikita nyo to sa Matthew chapter 13 din. Lahat to, Matthew chapter 13, verse 24 hanggang 29. Pangalawa yon. Pangatlo, the parable of the mustard seed. Pang-apat, the parable of the leaven or yeast, pampaalsa. The parable of the hidden treasure na ating binasa. Number 6, the parable of the pearl and the great value. At sa 7, the parable of the net. It's somehow na kompleto. Kung gusto nyong makita ang mga ito, i-search nyo lang sa inyong mga gadget, the kingdom of heaven is like, or is like. So makikita nyo mga sumusunod na talata.
Katulad ng isang sower, katulad sa isang seed. At meron pang mga explanation, katulad sa parable of the sower. Meron explanation binigay ang ating Panginoon. Makikita natin yan sa verse 18 hanggang 23. The parable of the weeds, meron din explanation ng ating Panginoon kung anong ibig sabihin ng parabola na yon. Makikita natin yan sa verse 36 hanggang 42. Pero yung mga the rest of the parables ay wala siyang explanation. Pero naniniwala ko na hindi ito lalayo sa mga una na niyang inexplain. Sapagkat inihahan din tulad niya, ang kaharian na nasa langit ay katulad. Sapagkat alam niyo, brothers and sisters, ang mga tao noon, hindi nila mauunawaan hanggat walang illustration. Kaya ang Panginoon ay nagbibigay mga istorya or illustration upang lubos nilang maunawaan kung ano ang dinadrive ng ating Panginoon. Sabi ng isang lingkod ng Diyos, kapag daw ang bata pa nakikinig sa isang tao, kapag siya'y nagsasalita lamang, ay hindi ma-figure out basta-basta ang sinasalita ng isang mangangaral. Pero kung ito ay iyong i-illustrate, example, ang isang mangangaral ay nagsabi, ano ang ibig sabihin ng letter I, letter B, letter O, letter N. Kapag ang bata ay hindi marunong pang mag-project sa kanyang isipan, anong ibig sabihin nun? Nakatingin lang siya. Pero, kapag ang mga ngaral ay hindi sinabi ang mga letra, kundi in-illustrate niya kung anong itsura ng I-B-O-N, kahit yung bata, mauunawaan, that is a bird. Oh, yan ay ibon. So, ang Panginoon ay gumagawa ng illustrations upang makuha ng mga bawat nakikinig sa Kanya. At sa book of Matthew chapter 13, marami siyang mga parables upang maunawaan ng mga sumusunod at nakikinig sa Kanya ang patungkol sa kaharian ng langit. Napakainam. Sino ba itong gustong pumunta sa langit? Well, lubos natin itong maunawaan at alam natin ang secret. Sapagkat, alam nyo ba, ang purpose kung bakit niya sinasabi ang parabola ay ibinanggit din dito sa Matthew chapter 13. Ano ba ang purpose ng parabola? Well, pwede natin niyang basahin dito sa verse 10 hanggang 16. Sabi ni Jesus, sabi ng mga disciples, then the disciples came to Jesus and asked, why do you speak to the people in parables? Bakit hindi mo na lang i-direct to? Ba't kailangan mo pang magbigay ng mga talinghaga? Ang sabi ng Panginoon, He replied, the knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Aha. So meron palang mga pinili ng Panginoon na paghayagan kung anong ibig sabihin ng mga parabola about the kingdom of heaven. Aren't you glad na isa kayo sa pinili upang makunawa, hallelujah, the mysteries in the kingdom of heaven. At ang sabi dito, whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken away from him. This is why I speak to them in parables. So meron lang pala siyang certain na mga mananampalataya o disciples sa panahon na yun na pinili upang paghayagan ang mga mysteries kung anong ibig sabihin ng parabola na yan. Well, kung babasahin pa natin ang mga sumusunod na talata, sapagkat pala ito ay propesiya ni Isaias na finufulfilled ng ating Panginoon. Sapagkat ang reason ng ating Panginoon, nalalaman niya. Sa verse 14, ang sabi, in them the prophecy of Isaiah is fulfilled. Mababasa natin yan sa Isaiah chapter 6, verses 1 hanggang 13. You will be ever hearing but never understanding. Sino ba dito yung mga nakakinig at hindi naunawaan kung ano yung mga napapakinggan? Magtaka na kayo. You will be ever seeing but never perceiving. For these people's heart
Yun pala ang reason. Sapagkat these people's heart has grown callous. May kalyo na ang puso. They hardly hear, and their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, and hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would be healed them. Wow, yun pala. Pag nalaman ng mga mysteries about the kingdom of heaven, or in the knowledge in the kingdom of heaven, meron pala itong reward. Ang isang bagay na reward na yon, sabi ng ating Panginoon, pag nalaman nila ito, makukuha nila ang benepisyo, katulad ng, I would heal them. Well, sabi nila, meron bang power ang clay sa nagpapalayok? Well, ang nagpapalayok, ang siyang gumagawa. Kung anong nais niya, kung anong design niya, wala tayong magagawa. Ngunit salamat, dahil ang nagpapalayok na yan, ay isa akong putik na kaniyang minold. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And that is the reason, sabi niya sa mga disipulo, blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous men long to see what you see, but did not see it. And to hear what you hear, but did not hear it. Marami palang nagdi-desire nito, ngunit hindi sa iyo, kundi sa Panginoon na naaawa at na nagpapasya kung kanino niya ibibigay ang treasure. Okay? Now, kung nakita nyo at naunawaan ninyo ang mga salita ng Panginoon ay isang treasure sa inyong buhay. Hallelujah. Kaya nyong i-let go, i-let off ang mga bagay dito sa mundong ito. Sapagkat, sabi sa 2 Corinthians chapter 4, ang mga nakikita ng mata ay temporary. Ang mga nakikita, ang mga hindi nakikita, ito ay eternal. Hallelujah. And this man, nakita niya ang treasure na ito. Hallelujah. Ang ginawa niya, kanya itong tinago. At pagkatapos, lahat ng meron siyang possession ay kanyang binenta. At yung pinagkakitaan ng kanyang binenta ay ibinili niya doon sa lugar na kung saan niya tinago ang treasure. Hallelujah. At nasa kanya ang treasure. Oh, hallelujah. Alam nyo, taliwas ito sa istorya na napakinggan natin in Luke chapter 18, doon sa isang mayaman na bata, na binata, or ruler. Sapagkat, alam nyo ba, ang sabi ng Panginoon, nakita niya ang Panginoon no? So itong ruler na to, nakita niya ang Panginoon. O Panginoon, anong kailangan kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Hallelujah. Sabi niya, gusto mo bang maging dakila? O gusto mo bang maging matuwid? O sige, gawin mo. Sundin mo ang lahat ng kautusan. Sabi niya, alin-alin doon, lahat yun ay sinunod ko mula pagkabata pa. Okay, sige, kung gusto mo magkaroon ng treasure in the kingdom of heaven, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, at ang pinagbentahan na yun ay ibigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin. Oh my goodness. Hindi niya nagawa. Sapagkat, ang para sa kanya, ang mas matimbang na treasure ay ang treasure na nakikita. Hindi niya tinimbang ang treasure na hindi nakikita na kung saan ito ay eternal. Oh my. Pag-usapan natin about the treasure. Hallelujah. Ang aking pamagat sa umagang ito, treasure in jars of clay. Sa Tagalog, kayamanan na nasa banga. Alam siguro nakakaalam ng banga dito, no? Sino bang may idea or na-imagine yung itsura ng banga? Sa iba ay tapayan. Ngayon, yung mga bagong mga generation, hindi nyo yata nakita yung banga eh.
Yung banga ay gawa sa putik. Again, ang aking title is Treasure in Jars of Clay. Kinuha ko to sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Ang subtitle ko ay, The treasure is what makes you valuable. Hallelujah. Ang treasure ang dahilan kung bakit ka mahalaga. Kung walang treasure sa banga, kung wala ang treasure na pinag-uusapan natin sa umagang ito sa tao, let I say, dinarek ko na, hindi siya mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang tao, para maging valuable o maging very important person, kailangan niyang maging mayaman sa mundong ito. Kailangan niya ng merong magandang sasakyan na kung saan, doon siya paroroon. Magandang tahanan, maraming mga alahas na suot, maraming mga businesses, maraming mga, sabihin natin, na very powerful, very kilala sa mundong ito. Pero sa paningin ng Diyos, pag wala ang treasure na pinag-uusapan natin ngayon, I'm talking spiritual treasure, hindi literal na treasure, pag wala ang treasure na ito sa tao, siya ay hindi mahalaga sa paningin ng Diyos. Siya ay banga na walang laman. Siya ay putik sa paningin ng Diyos ay walang halaga. Pero, ibang usapan kapag nilagay ang treasure sa loob ng banga. Hallelujah. At kayo ba'y nagtataka, bakit sinabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya sa verse 7 ng 2 Corinthians chapter 4, but we have this treasure in earthen vessel. O sa ibang salin, we have this treasure in the jars of clay. Bakit kaya sinabi ni Apostol Pablo? Sino nakakaalam? Ang alam ko, ang treasure ay inilalagay sa safe place. Tawag dyan is vault. Bago mo ma-access o bago kung sinong tao ang paparoon, merong mga password, merong mga tinatawag na mga combination ng mga numbers na mahirap mabuksan kahit kayo naman. Only yung tao na yon na may treasure ang makakabukas. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit sinabi ni Apostol Pablo, treasure in the jars of clay? Very, very, very sabihin natin na malayo sa kaisipan ng tao ang kaisipan ng meron sa Diyos. Bakit kaya niya sinabi? Natanong niyo ba yan sa inyong sarili? Bakit kaya treasure sa banga? Bakit kaya ang Panginoong Diyos ay maglalagay sa isang banga? Alam niyo ba anong banga? Fragile. Babasagin. Anytime, unting-muntabig, ay pwedeng masira at lalabas ang treasure. At madaling makuha ang treasure. Sinong tao ang maglalagay ng pinakamamahal niya, pinaka-importante sa kanyang buhay, na kung saan siya ay magiging valuable sa isang unsafe na, sabihin natin, nalagayan? Sinong matinong tao ang maglalagay na yon? Meron ba kayong alam? Babasagin natin yung banga na yun. Kailangan natin eh. Wala. Ang lahat ng kayamanan ng mga tao ay tinatago. Nilalagay sa vault, nilalagay sa safe place na hindi basta-basta pwedeng buksan. Pero sa kaisipan ng Panginoon ay iba. Sabi niya, ilagay niyo sa banga. Ngayon, sinabi ko na, kay ninong idea ito na sinabi ni Apostol Pablo na ang treasure ay ilalagay sa banga. Idea ba yan ng tao? Of course not. Yan ay ka-idea ng Diyos. Sinong naniniwala? Oh my. Well, nagbibigay ako ng dalawang idea ng Diyos na binanggit niya about dito sa ating pinag-uusapan, the jars of clay. Una, makikita natin yan sa Jeremiah, Book of Jeremiah, chapter 32,
verse 14. Okay. Makikita natin ang unang idea na yan is galing sa Diyos na nabanggit dito sa Jeremiah chapter 32 verse 14. Well, ibibigay ko ang context ng panahong ito. Ang context na ito, si Jeremiah, a prophet Jeremiah, ay bumibili siya ng mga field, bumibili siya ng mga lupain during sa panahon na sila ay sinasakop. Si Jeremiah ay nakulong. Pinakulong siya ni King Zedekiah. Bakit? Sapagkat ang propesiya niya para sa hari ay pangit. Bakit? O King Zedekiah, sabi ng Panginoon, ikaw ay magagapi ng hari Nebuchadnezzar, ng hari ng Babylonia. At anuman ang iyong gawin, hindi ka magsasaksid sa kanila. O, pangit ng propesiya ni Jeremiah. At nagalit si King Zedekiah at ang ginawa, siya ay pinakulong. Habang na siya ay nasa kulungan, nangusap ang Panginoon sa kanya. Ang sabi dito sa Jeremiah chapter 32 verse 6. Babasahin ko sa ERV version. While Jeremiah was a prisoner, he said, "This message from the Lord came to me." This was the message. O ang Diyos pala ang nagbigay ng mensahe sa kanya. Jeremiah, your cousin Hananel will come to you soon, and his son of your uncle Shalom, Hananel, will say to you, Jeremiah, buy my field near the town of Anathoth. Buy it because you are the nearest relative. It is your right and your responsibility to buy that field. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Jeremiah, may pupunta sa iyong pinsan at sasabihin ganito, ganyan, ganyan. At nangyayari. May paunang kaalaman na si Jeremiah. Pagdating sa verse 8, then it happened just as the Lord said to Jeremiah. My cousin Hananel came to me in the courtyard of the guard. Hanamel said to me, Jeremiah, buy my field. Very exact kung anong sinabi ng Diyos. Yun ang ginawa nung taong ito ng kanyang pinsan. At sa verse 9, I bought the field of Anathoth from my cousin Hanamel, and I weighed out 17 shekels of silver for him. I signed the deed and had copy of the deed sealed up. I got some men to witness what I had done and weighed out the silver on the scales. Then I took the sealed copy of the deed which contained the demands and the limits of my purchase, and the copy that was not sealed, I gave the deed to Baruch, the son of Neriah, the son of Maaseiah. I did this while my cousin Hanamel and the other witnesses were there. They also signed the deed. There were also many people of Judah sitting in the courtyard who was me give the deed of Baruch. With all the people watching, I said to Baruch, this is what the Lord all-powerful, the God of Israel says. Aha, yung idea na pala ito ay nanggaling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano yun? Take both the copies of the deed and seal the copy and the copy that was not sealed and put them in jars of clay. Do this so that these deeds will last a long time. And that is the reason, nung maliit pa kami, merong banga na meron sinusuksukan ng coins. Ihulog namin ang coins doon. Lahat ng mga importante para sa amin nung maliit kami. At pag yun ay napuno, pagdating ng panahon, babasagin at makukuha ang mga naipon. It's the same thing, pero hindi coins, kundi deed of sale. Ano yung binili? Mga lupain. This idea, treasure in the jars of clay, is the idea of God. That is the first thing. Pero alam niyo ba, brothers and sisters, meron pang isang idea. Sino gusto makaalam? Kung ano talaga yung pinaka-exact, kung bakit yun ang sinabi ng Diyos or in-inspired si Apostol Pablo sa panahon na yun. Alam nyo, napapuzzle ako nung una sa 2 Corinthians chapter 4 sapagkat may dalawang hatian o sabihin natin yung sumusulat na ito ay meron siyang context. Maraming text, di ba? 1 to
2 Corinthians chapter 4, how many texts ba yun? How many verses ba yun? 18. Pero may dalawang context na ipinapakita. Ang unang context ng verse 1 hanggang verse 6 is the light of the gospel. And the second context is treasure in the jars of clay. So verse 7 hanggang 18. Yun ang context. Pero alam nyo ba, ang verse 6 at saka ang verse 7 ay hindi dapat paghiwalayin. Alam nyo kung bakit? Basahin ko ang verse 6. Kayo ang magdudugtong kung paano may dadabtail to. For God who commanded the light to shine out of darkness had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Then sa verse 7, but he have this treasure in earthen vessel, the excellency of the power may be of God and not of us. Connected ba o hindi? Sino magsasabing connected? Wow, naunawaan nyo na. Pero alam nyo ba, nung una akong binabasa, hindi connected sa akin. Kasi unang-una, yung context ay magkaiba. Una, ang sabi ng Diyos, ang light ay magliwanag sa kadiliman. At ang sabi niya, ito dapat ay magliwanag sa puso upang magbigay ng liwanag of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Pangalawa, sa verse naman, but we have this treasure. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ba yung treasure na pinag-uusapan dito? At ano ba yung vessel na pinag-uusapan dito? Ano yung treasure? Ano yung jars of clay? Parable. Di ba? Ang treasure dito, kung hindi tayo ihiwalay sa verse 6, alin yun sa ating nabasa? Ang treasure dito is the light of the knowledge of the glory of God. Saan natin yun makikita ang kaalaman patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos? Makikita natin yan in the face of Jesus Christ. That is the treasure. And that is why ito ay hindi malayo sa verse 7. Sabi ni Apostle Pablo, we have this treasure in earthen vessel. Now, sa pangalawang idea, ay magbibigay ako ng isang kwento. At ang kwento na ito is patungkol kay Gideon. Paano ba na-conquer ni Gideon ang mga Midianitas sa panahong iyon? Tatanungin ko kayo, alam niyo yung story ni Gideon? Ano ang mga ginamit na tools upang siya ay manalo sa labanan? Ano? Paki-cite? 3 lang naman ang alam ko. Now, papakita ko. Una, jars of clay. Tawag nila pitcher. Sino ba ditong umiinom, di ba? Pitcher. Pangalawa, sulo na may ilaw o may apoy. Pangatlo ay espada. Yun lang ang ginamit upang patayin niya ang karami-raming mga Midianitas. Wow! Anong connected dito sa pinag-uusapan natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6 hanggang 7? Ano ang connection? Now, siguro bigyan natin ng diin. Basahin natin ang Judges chapter 7. Nasusundan niyo ba, mga brothers and sisters? Umpisa natin dito sa verse 15 na lamang. Sa panahon na yon, takot na takot si Gideon. Bakit? Out of how many soldiers? 22? O ilan ba yun? Naging 10? 10,000? Naging 300? Takot na takot si Gideon. At sabi ni Gideon, pumunta siya sabi ng Diyos, sige, kung takot ka pa rin, pumunta ka sa kampamento ng mga kaaway. So basahin ko na lang, alam niyo na yung story. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed in worship. He returned to the camp of Israel and said, get up, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hands, or into our hands. Sapagkat nagain niya ang kumpiyansa niya nung narinig niya sa kaaway na mismo ang kaaway nagsabi na gagapiin tayo ni Gideon. Oh my. Sa verse 16,
And he divided the 300 men into 3 companies and gave each man a ram's horn in one hand, o may horn pala, and the large jar in the other, containing a torch. Sabi to, watch me and do as I do, Gideon said. When I come to the outskirts of the camp, do exactly as I do. When I and all who are with me blow your horns, when you are also to blow your horns from all around the camp and shout for the Lord and for Gideon. So verse 19, Gideon and the 300 men with him reached the outskirts of the camp of the beginning of the middle watch. Just after the changing of the guard, they blew their horns and broke the jars that were in their hands. The 3 companies blew their horns, shattered their jars, holding the torch in their left hands and the horns in their right hands. They shouted, a sword for the Lord and for the Gideon. Each Israelite took his positions around the camp, and the entire Midianite army fled, crying out and as they ran. And the 300 rams of horns sounded. The Lord set all the men in the camp against another with their swords, and the army fled Beth-shittah towards Zenera, and as far as the border of the Abel Meholah near Tabath. Then the men of Israel were called out of Naphtali, Asher, Manasseh, and they pursued the Midianites. Naintindihan niyo? Say amen kung naintindihan niyo. Salamat. Salamat din sa iba na hindi nag-amen. Alam niyo ang ginawa nila? Instruction ay kanilang sinunod. Sabi ni Gideon, o yung mga ilawan, yung torch, ilagay nyo tago nyo sa jars of clay. Anong meron sa torch? Liwanag. Tama. Pero wag niyong babasagin yung jars of clay. Maghintay kayo ng instruction. Pag narinig nyo, saka nyo basagin. Anong purpose pag binasag nila? Upang ito'y magliwanag. Pag nagkaroon ng liwanag sa isang lugar na ito, nagliwanag sa lugar na ito, nakakita nila na palibutan na sila ng kaaway. So that is the idea of God. That is the reason nang sila nagsisigaw, sabay-sabay nilang binasag ang jars of clay at lumitaw ang liwanag. At nang lumitaw ang liwanag, ang mga Midianita, sila ay na-confuse, napapalibutan tayo ng kaaway. At sila ay mismo nagkaroon ng confusion at sila ay nagpatayan sa isa't isa. Humay. Dahilan, binasag ang jars of clay at ang liwanag ay lumitaw. And that's idea, galing sa idea ng Diyos. Sabi niya, nung merong 22,000, ilang libo yun? Sabi niya, Gideon, ayaw ko ng 22,000, madami. Baka pag nanalo kayo sa Midianita, sasabihin ng mga Israelites dahilan sa ating lakas, kaya tayo nanalo. Now, connected na. Pero kung 300 lang ang gagamitin ng Diyos, ang kapurihan ay mauuwi sa Diyos. Dahil imposible na matatalo ng 300 ang sinasabi nilang laksa-laksa ng mga Midianita. Oh my goodness. And that is the reason. Judges chapter 7, basahin natin. Sabi doon sa verse 2 ba yun? Sabi doon sa verse 2, and the Lord said to Gideon, you have too many peoples for me to deliver Midian into their hands, lest Israels glorify themselves over me, saying, my own hands has saved me. Ayaw ng Diyos na ang kapurihan ay mauwi sa Kanya. That is the same text na binasa natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Sabi doon, basahin nga natin, 2 Corinthians chapter 4, verse 7. But we have this treasure in jars of clay to show that in all surpassing power is from God, not from us. Hallelujah. At kung tataas natin sa verse 6, ulitin natin para ma-emphasize. For God who said, let light shine of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory displayed in the face of Jesus Christ. Kinakailangan pala ang liwanag ay makawala. Lumitaw mula sa puso at ito'y magliwanag. It's the same thing. Jars of clay
na binasag ng mga Israelites upang ang liwanag ay bumulalas sa kadiliman at ang kaaway ay nagsitakbuhan. Oh my goodness. Kung nakikita nyo ang idea na ito, masasabi nyo, salamat Panginoon. Dahilan, kung volt yun, kahit anong hampas mo, hindi mababasag yun at hindi lilitaw ang liwanag sa iyong buhay. Ngunit kailangan ikaw ay fragile. Kailangan ikaw ay madaling basagin upang ang liwanag ni Kristo sa iyo ay lumitaw. Hallelujah. And that is the reason kung babasahin natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 7 hanggang verse 8. Verse 8. Sabi sa verse 8, we are hard pressed on every side, but not crushed. Oo, binasag ka ng Panginoon, pero hindi kanya hinayaan na ikaw ay mawala o makrush. But not in despair. Sabi sa verse 9, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. Yes, kailangan kang basagin ng Panginoon upang lumitaw ang liwanag, lumitaw si Kristo sa iyong buhay, pero hindi naman ikaw talagang totally na mawawala. Sa verse 10, we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Oh my goodness. Kailangan kang basagin. Kailangan mong dumaan ng mga trials, persecution, at tribulation sa mundong ito upang lumitaw si Kristo sa iyong buhay. That's the idea. And that treasure, that is the light. What is light? Ito yung nagbibigay ng buhay. At kung titingnan natin at bibigyan natin ng diin, Colossians chapter 2, basahin natin sa verse 3. Pwede natin basahin ng verse 1 hanggang verse 3. Ang treasure na yan, walang ibang tinutukoy si Apostol Pablo, kundi ang ating Panginoon. I want you to know hard I am contending for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. My goal is that may be encouraged in hearts and united in love, so that may have full riches of complete understanding, in order that may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Saan manggagaling ang lahat ng treasures na yan, ang wisdom and knowledge? Of course, sa ating Panginoong Yesus Kristo lamang. Hallelujah. That's the treasure natin pinag-uusapan. Ang ating Panginoon. Hallelujah. At hindi ko may kakaila, kaya ang Panginoon ay naglagay ng tinik sa laman kay Apostol Pablo upang hindi siya magmalaki sa mga revelation na kanyang naunawaan patungo sa Panginoon. Naglagay siya, hallelujah, sabihin natin na kung saan upang ang ating ang ating Apostol Pablo na yan ay hindi magmalaki. Kailangan niyang mabasag. And that is the reason, nakadepende lang siya sa Panginoon. Kapag ako'y mahina, sabi niya, then I am strong. Naunawaan niyo ba? Hallelujah. Oh, hallelujah. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 hanggang 11. Well, hindi ko na sasabihin yung mga tinik sa laman, manginlagay ang Panginoon sa kanya. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect kapag ikaw ay in weakness. Therefore, I will boast all my more gladly about my weakness, so that the Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah. Kung siya'y madaling basagin, kung siya'y mahina, oh hallelujah, ang Kristo, ang liwanag, ang buhay ng Panginoon ay madaling lumiwanag sa Kanya. Naunawaan ninyo? Connected ba ang ating pinag-uusapan sa umagang ito? Nakita niya natin ang illustration na yan sa Book of Judges, chapter 7. Hallelujah. And that is the reason. Ano ang treasure na meron kayo that makes you valuable? Well, ang treasure na yan, ang ating Panginoon. You are valuable kung ang Panginoon ay nasa iyong buhay. Kahit mayaman ka, kahit meron kang sinasabi sa mundong ito, putik
ka pa rin. Alam niyo, iba't ibang klase ng vessel eh. Iba't ibang klase ng banga. Merong banga na sobrang ganda ng decoration, mamahalin. Pero, pag yun ay nabasag, wala rin yung halaga. Meron naman banga na talagang pinagdugtong-dugtong na. Oh, hallelujah. Minsan yung mga banga na yan, sabihin ko na, bawat isa sa atin, we are broken into pieces. Pinagdugtong-dugtong na lang. Pero alam nyo ba, pinili kayo ng Panginoon upang lagyan niya ng Espiritu, gawin kanyang tahanan. O kahit wala kang anuman sa sanglibutang ito, pinili ka ng Panginoon at ikaw ay mahalaga sa kanyang harapan. Sapagkat ang gusto niya, hallelujah, banga na madaling basagin upang siya ay mahayag sa mundong ito, sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Alam nyo, parehas pa rin naman banga. May banga na mayaman. Sabihin natin, maganda ang decoration, well, banga ka pa rin. Pero salamat kung ikaw ay tinitirahan ng Panginoon. Pero wala kayong pinagkaiba. Mayaman, hindi ganun kayaman. Pero pag tayo tinahanan ng Panginoon, we are both the same. Sapagkat anong basihan? Pag siya ay nasa banga, ikaw ay mahalaga. Hallelujah. Oh, hallelujah. Maraming salamat. Palakpakan nga ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. This is the idea ni Apostol Pablo, nakuha din ng mga ibang apostol. A good man, sabi sa Luke chapter 6, verse 45, a good man out of the good treasure of his heart, bringing forth which is good. So, ganoon ang idea. Kung ano ang nasa puso mo, kung ano ang tinetreasure mo sa iyong puso, yun naman ang lalabas sa buhay mo. Tama? That's the idea. Pero, kung ang treasure ng mga bawat tao ay hindi si Kristo, kundi, dalawa lang naman yan, good and evil. Sabi dito, basahin natin, and an evil man out of evil treasure of his heart, bringing forth, which is evil. For the abundance of the heart, the mouth speaketh. That is the reason, kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, ang treasure na yan, itination natin, hinid natin, iningatan natin, hallelujah, yan ay lalabas sa iyong bibig. Yan ay lalabas sa iyong buhay. Hindi mo masisisi, kapatid, kung itong taong ito ay kayang ibigay ang lahat para sa Panginoon, sapagkat ang treasure sa Kanya, hallelujah, ay hindi ang yaman sa sanglibutan ito. Hallelujah. Can you imagine yung Luke chapter 18, yung mayaman? Sabi dun sa ating binasa sa Matthew chapter 13, kung yun na, bigyan niya ng importansya. Hallelujah. Oh, hallelujah. Magkakaroon siya ng treasure in heaven. Ngunit hindi niya nabigyan ng halaga. Hindi niya kayang ibigay ang lahat ng meron siya sa mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito, brothers and sisters, ay mawawala. Ngunit ang treasure natin pinag-uusapan ng ating Panginoon ay eternal. Hallelujah. Ang meron treasure sa inyong puso ng Panginoon ay hallelujah, na nasa atin. Oh, huwag kayong mangamba. Hallelujah. I remember sa panahon ni Lazarus, merong mayaman at si Lazarus sabay silang namatay. O yung mayaman napunta doon sa mga kalagayan na naghihirap. At meron namang si Lazarus na mahirap dahil nasa kanya ang Panginoon. Nandun sa kalagayan na napakaginawa. Yun ang ating pinag-uusapan. Hallelujah. O anong treasure na gusto nyong i-keep sa inyong buhay. Hallelujah. Now, that's the idea na ang treasure na yan ay kailangang lumabas. We are the earthen vessel. We are the chosen. Just like sa panahon ni Apostol Pablo, gaya ng ating nasabi, hindi lahat ay merong ganito. Pinipili lang ng Panginoon ang kung sino yung paglalagyan niya. Hindi lahat. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin na nakaunawa, hallelujah, nakaranas ng ganito sapagkat alam natin, hallelujah, ay pinili tayo, a chosen vessel. Just like ni Apostol Pablo, no? Alam niyo ba si Apostol Pablo is a chosen vessel? Sabi niya kay Ananias, pinili ko siya na isang sisidlan upang siya'y mangaral sa mga hintil. Oh, hallelujah, is the same thing na mayroon siyang pinili
hallelujah, sa panahon natin ngayon, upang ihayag si Kristo sa sanglibutang ito. Ipangaral si Kristo sa sanglibutang ito. Magliwanag si Kristo sa buhay ng mga bawat pinili niya. We are the jars of clay na hindi matigas but fragile, upang ang Kristo, ang liwanag, ang buhay ni Kristo ay mahayag sa ating buhay. Hallelujah. Wala ng oras, ngunit gusto kong bigay ang mga ilang talata na ito. Ang character sa panahon ni Gideon, ang mga 300 na napili, hindi lang sila basta-basta nanindigan. Well, sabi sa Judges chapter 7 verse 8, they are brave. Handa sila. Pangalawa, they only take with them what they need. Ano lang ang sinasabi ng gadalin nyo, yun ang gadalin nila. Judges chapter 7 verse 6. And they are obedient sa kanilang captain. Judges chapter 7 verse 17. At pag sinabi, ang liwanag lumitaw sa iyo. Ang liwanag ay lumitaw. Now, babalik tayo sa first idea. Ano yung first idea? Yung sabi ng Panginoon kay Jeremiah, ang jars of clay, bakit itatago ang mga deeds na yan upang maprolong, hallelujah, ang buhay ni Kristo. Now, alam natin, tayo ay sisidlan, hallelujah, na sa fragile na sisidlan, ngunit meron tayong responsibility na ingatan ang treasure na yan. Tama? Pagdating ng panahon, babasagin ka ng Panginoon upang yung treasure na yan, hallelujah, ay magliwanag sa iyong buhay. Hindi kanya babasagin sa panahon na wala kang alam patungkol sa ating Panginoon. And that is the reason, sa 2 Corinthians chapter 3, sinabi ni Apostol Pedro, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. 2 Peter chapter 1, ang sabi doon, add to your faith. Sige lang, magdagdag ka hanggang ikaw ay mapuno ang iyong banga. Pero pagdating ng panahon, ikaw ay gagamitin ng Panginoon, babasagin ka, at ikaw ay magliliwanag with mighty power. Tandaan natin si Jesus Christ, bago siya nag-ministry, dumaan siya sa pagsubok. Saan? Hallelujah. Dinala siya ng Espiritu sa wilderness, 40 days and 40 nights upang i-test. Nung siya'y nanagumpay, ang kapangyarihan na mayroon siyang taglay ay doble. Mas powerful. And that is the reason, pag ikaw ay na-tested, hallelujah, ang kapangyarihan na meron sa Panginoon, the full authority ay nasa iyo. Pagkat hindi na ikaw yan, si Kristo na yan na nasa iyong buhay. Tayo yumukot, manalangin na nagpasalamat sa Kanya. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa napakasimpleng paghahayag ng iyong mga salita. Naunawaan namin ang sinabi ni Apostol Pablo, we have this treasure in the jars of clay. Ang treasure na yan ay ang aming Panginoon. Ang pagkakilala sa aming Panginoon. Pag nakilala namin at lumago kami sa pagkaalam sa aming Panginoon, that is your glory, O God. Sapagkat iyong nire-reflect ang iyong kaluwalhatian, wala sa kanina man, kundi sa iyong anak. There's no other way, kundi iyong ihayag kung sino ka sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus Kristo. At Lord, we are an earthen vessel. We are a jars of clay. We are fragile. Kami ay marupok. Ngunit Lord, itong yung nais pala sa amin upang kami, Panginoon, hallelujah, ay hindi naglalaban sa iyo, kundi kapag tingin ng panahon, madali kaming basagin upang ikaw ay malayang makahayag sa amin. At gamitin mo kami mightily, ginawa mo kaming ganito sapagkat meron kang layunin, hallelujah, ang nais mo sa bawat isa sa amin, gamitin para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong pangalan, para sa iyong, hallelujah, kapurihan. Ito po ay aming pinasasalamatan sa kasimplihan ng iyong mga salita at tinatagubilin namin ang mga oras pa sa iyong kamay. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng ating buhay. Pasalamat po sa inyo. Magandang umaga po.